Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may isang alaala rin sa puso mo tungkol sa sakripisyo ng isang ina. Isang inang kayang tiisin ang gutom, pagod at pangungutya basta lang makita niyang umaangat ang buhay ng anak niya. Sa maliit na bayang tabing dagat ng San Aurelio, kilala ng halos lahat ang babaeng si Salvacion Dumalag. Pero mas sanay ang mga tao na tawagin siyang Aling Sally. Hindi siya kilala dahil sa yaman, hindi rin dahil sa magandang damit o mataas na pinag-aralan. Kilala siya dahil sa kanyang tahimik na sipag. Yung klase ng sipag na hindi maingay, hindi ipinagyayabang, pero araw-araw mong makikita sa pawis sa noo, sa bitak ng palad, at sa mga matang puyat ngunit hindi sumusuko. Tuwing 3:00 ng madaling araw, habang karamihan ng tao ay mahimbing pa sa tulog, gising na si Sally sa maliit nilang kusina. Nagpapakulusan ng tubig, nagluluto ng lugaw, nagpiprito ng lumpia at nagbabalot ng ulam na ibebenta niya sa karinderya sa palengke. Sa isang sulok ng bahay, nakasabit ang lumang uniforme ng anak niyang si Dario. Pinlantyas niya iyon noong gabi kahit nanginginig na ang kamay niya sa pagod. "Ma, bakit ang aga mo na naman?" Minsang tanong ni Dario noong bata pa siya, kinukusot ang mata habang nakatayo sa pintuan. Ngumiti si Sally kahit halata sa mukha niyang kulang siya sa tulog. "Kailangan nating kumayod, anak. Para pagdating ng araw, ikaw naman ang hindi nagigising ng ganito kaaga para lang mabuhay." Lumapit si Dario noon at yumakap sa baywang ng ina. "Pag mayaman na ako, ma, hindi ka na magtatrabaho. Bibili kita ng malaking bahay." Natawa ng mahina si Sally. "Hindi ko kailangan ng malaking bahay, anak. Ang kailangan ko lang, lumaki kang mabuting tao." Noong mga panahong iyon, si Dario ang buong mundo ni Sally. Isa siyang batang mapagmahal, matalino at madaling maawa. Kapag nakikita niyang sobra ang pagod ng ina, kusa niyang hinuhugasan ng pinggan o tinutulungan itong magbalot ng paninda. Sa eskwela, madalas siyang nangunguna sa klase, kaya kahit mahirap lang sila, may lihim na yabang sa puso ni Sally tuwing naririnig niyang pinupuri ng mga guro ang kanyang anak. "Aling Sally," sabi noon ni Ma'am Corazon La Cuesta, advisor ni Dario noong elementarya, "ibang klase ang talino ng anak mo. Alagaan mo ang batang iyan, malayo ang mararating niya." Napahawak si Sally sa hawak niyang bilaw ng kakanin. "Ma'am, kahit mabali na ang buto ko sa trabaho, ipag-aaral ko po siya. Ayokong matulad siya sa akin na tumigil sa pangarap." Totoo iyon. Noong kabataan ni Sally, pangarap niyang maging accountant. Mahilig siya sa numero, sa listaan ng gastos, sa pag-aayos ng resibo. Pero nang mamatay ang kanyang ama at magtasakit ang ina, siya ang naging haligi ng pamilya. Tumigil siya sa kolehiyo, nagtrabaho sa karinderya, tumanggap ng tahi sa gabi at minsan ay naglilinis pa ng maliit na opisina tuwing linggo. Hindi na niya naisip ang sariling pangarap. Lahat ng hindi niya natapos, ipinangarap ng matapos ni Dario. Lumipas ang mga panahon at dahil sa talino ni Dario, nakakuha siya ng scholarship sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila. Noong unang araw ng pasok niya roon, halos hindi mapakali si Sally. 3 beses niyang inayos ang kwelyo ng uniforme ng anak at 4 na beses niyang sinilip ang baon nitong nakabalot sa lumang lunchbox. "Ma, okay na po," sabi ni Dario, bahagyang nahihiya habang nakatayo sila sa harap ng malaking gate ng paaralan. "Ay, ihahatid kita sa classroom mo, anak, para makita ko naman kung saan." "Ma, please," putol ni Dario, medyo namula ang muka. "Ay, oo nga naman, malaki ka na. Sige anak, mag-aral kang mabuti ha." Tumango si Dario at nagmamadaling pumasok. Naiwan si Sally sa labas ng gate, hawak pa rin ang lumang payong. Gusto sana niyang masaktan pero pinili niyang intindihin. Sabi niya sa sarili, baka naninibago lang ang bata. Baka nahihiya lang dahil bagong mundo iyon para sa kanya. Ngunit hindi pala iyon ang huli. Habang tumatagal,
Unti-unting nagbago si Dario. Natuto siyang manamit ng maayos, magsalita ng sosyal at makihalubilo sa mga anak ng politiko, negosyante at mayayamong pamilya. Hindi naman masama iyon. Sa totoo lang, ipinagmamalaki pa nga ni Sally na natututo ang anak niyang makibagay. Pero kasabay ng pagtaas ng pangarap ni Dario, tila unti-unti ring bumababa ang tingin niya sa pinanggalingan niya. Noong high school graduation ni Dario, gumising si Sally ng mas maaga kaysa dati. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang damit, isang kulay kremang bestida na siya mismo ang nagtahi. Hindi man mamahalin, malinis iyon at maayos. Nag-iipon pa siya ng konting pera para makabili ng maliit na bouquet na ibibigay sa anak. Pagdating niya sa venue, nakita niyang napakaraming magulang ang nakaupo sa harapan. Hinanap niya si Dario at nang makita ito, kumaway siya ng may ngiti. "Dario, anak!" Lumapit si Dario pero hindi masaya ang mukha. "Ma, bakit nandito ka sa harap?" "Dito raw ang upuan ng parents," sagot ni Sally. Napatingin si Dario sa mga kaklase niyang dumadaan. May dalawang batang lalaki na napangisi habang tinitignan ng lumang sapatos ni Sally. Bumigat ang mukha ni Dario. "Ma, dun ka na lang sa likod. Puno na rito." Tumingin si Sally sa mga upuang bakante sa harap. "Pero anak, may bakante pa naman." "Ma, please naman," mariing bulong ni Dario. "Ayoko ng eksena." Para bang tumigil ang ingay ng buong paligid. Hawak ni Sally ang bouquet, pero bigla itong bumigat na parang bato. Gusto niyang itanong kung anong eksena ang sinasabi ng anak niya. Wala namang siyang ginawa kundi dumalo. Wala namang ibang dala kundi pagmamahal. Pero nung umiti pa rin siya. "Sige anak, sa likod na lang ako." Sa likurang bahagi ng auditorium siya naupo. Doon malayo sa entablado, pinanood niya si Dario na tanggapin ng medalya. Pumalakpak siya ng pinakamalakas kahit hindi siya narinig ng anak. Nang matapos ang programa, nakita siya ni Ma'am Corazon sa gilid. "Sally," mahinang tawag nito. Napalingon si Sally at pilit na nangumiti. "Ma'am, ang galing ng anak ko, ano?" Tinignan siya ni Ma'am Corazon ng may lungkot. "Oo, pero sana balang araw maalala rin niya kung sino ang nagdala sa kanya hanggang dyan." Hindi sumagot si Sally. Yumuko lang siya at inayos ang laso ng bouquet na hindi man lang niya naibigay kay Dario. Pagdating ni Dario sa kolegiyo, mas lumaki ang pagitan nilang mag-ina. Sa Maynila na tumira si Dario, sa dormitoryong binabayaran ni Sally mula sa pinagsama-samang kita niya sa karinderya, pananahi at paglilinis. Minsan hindi na kumakain ng maayos si Sally para lang maipadala ang tuition balance, allowance at pambiling libro ng panak. Kapag tinatanong siya ng kapitbahay niyang si Aling Paz Mendaro kung kumain na siya, laging sagot, "Oo naman," kahit kape pa lang ang laman ng sikmura niya. "Hindi ka ba napapagod, Sally?" Tanong minsan ni Aling Paz habang pinapanood niya siyang magtahi sa ilalim ng mahinang ilaw. "Napapagod," amin ni Sally, "pero pag naiisip kong makakatapos si Dario, nawawala rin." "Pero kinukumusta ka ba siya?" Natigil ang kamay ni Sally sa pagtatahi. Ilang segundo siyang tahimik bago nung umiti. "Busy lang ang bata. Mahirap ang course niya." Hindi na kumibo si Aling Paz. Alam niyang ang ngiti ni Sally iyon ay hindi tuwa kundi pagtatakip sa sakit. Sa kolehiyo nakilala ni Dario si Celestine Arandia. Ito anak ng pamilyang kilala sa real estate, hotel events at mga charity gala na puno ng kamera. Maganda si Celestine, edukada at sanay sa buhay na bawat galaw ay planado. Noon una, mabait naman ito kay Dario. Hinangaan niya ang talino at determinasyon ng binata. Ngunit sa likod ng relasyon nilang iyon, may isang taong unti-unting humubog sa takot ni Dario, ang ina ni Celestine na si Imelda Arandia. Unang nagkita sina Sally at Imelda sa isang simpleng dinner na pilit inayos ni Dario. Gusto daw ni Celestine na makilala ang ina niya. Buong araw naghanda si Sally. Nagtahi siya ng bagong blusa mula sa retasong tela. Nagdala ng homemade empanada at bumiyahe ng halos 4 na oras papuntang Maynila. Pagdating niya sa venue, nakita niyang napakaraming magulang ang nakaupo sa harapan. Hinanap niya si Dario at nang makita ito, kumaway siya ng may ngiti. "Dario, anak!" Ngumiti si Celestine, pero bago pa niya tanggapin, nagsalita na si Imelda. "Nako,
How thoughtful, sabi nito, pero halatang pilit ang tono. Tinignan niya ang paper bag na dala ni Sally na tila ba marumi iyon. Tinignan niya ang paper bag na dala ni Sally na tila ba marumi iyon. Pero bawal yata outside food dito. Namula si Sally. Ay, pasensya na po, hindi ko alam. Understandable, tugon ni Imelda. Nakangiting malamig, hindi naman lahat sanay sa ganitong lugar. Natahimik si Dario. Narinig niya iyon pero hindi niya ipinagtanggol ang ina. Iyon ang mas masakit kay Sally. Hindi ang sinabi ni Imelda, kundi ang katahimikan ng anak niya. Habang kumakain sila, tinanong ni Imelda si Sally tungkol sa trabaho nito. May maliit po akong karinderya dati, tapos tumatanggap din ako ng tahi, sagot ni Sally. Ah, sabi ni Imelda, very hardworking. Pero Dario, kapag pumasok ka na sa mundo namin, image matters. People judge quickly. Hindi nakasagot si Dario. Si Sally naman ay ngumiti lang, kahit ramdam niyang may ibig sabihin ang bawat salitang iyon. Pag-uwi niya sa San Aurelio, dala pa rin niya ang paper bag ng empanadang hindi nabuksan. Kinain niya iyon mag-isa kinabukasan, habang sinasabi sa sarili na baka hindi lang sanay ang mga iyon sa pagkaing probinsya. Lumipas pa ang ilang taon, nakapagtapos si Dario, nakapasok sa kumpanya ng pamilya Aranja at unti-unting gumanda ang buhay niya. Nagkaroon siya ng mamahaling relo, magandang kondo at mga kaibigang puro may apelyidong kilala. Sa tuwing may nagtatanong tungkol sa kanyang pamilya, madalas niyang sinasabing, simple lang ang background ko. Minsan, kapag hindi may iwasang makita si Sally, ipinapakilala niya ito bilang kamag-anak namin sa probinsya. Isang beses, narinig iyon mismo ni Sally. Ah, siya po yung relative ko from San Aurelio, sabi ni Dario sa isang office mate. Napahinto si Sally sa pag-abot sana ng supot ng longganisang dala niya para sa anak. Parang may kung anong nabasag sa dibdib niya. Ngulit nang lumingon si Dario, ngumiti pa rin siya. Anak, dala ko yung paborito mo. Kinuha ni Dario ang supot ng mabilis. Ma, next time tawag ka muna bago ka pumunta. Busy ako lagi. Gusto ko lang sanang makita ka. Hindi na ako bata, ma. Oo nga, hindi ka na bata. Sa gabing iyon, umuwi si Sally sa San Aurelio na halos hindi nagsasalita. Sa bus, nakatanaw lang siya sa bintana habang hawak ang lumang bag. Naalala niya ang batang Dario na nangakong bibilhan siya ng malaking bahay. Ngayon, hindi ni iyan kayang ipakilala bilang ina. Pero kahit ganon, hindi niya magagawang magalit ng tuluyan. Ina siya, at ang puso ng ina, kahit ilang beses masugatan, naghahanap pa rin ng dahilan para umunawa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng taninda, dumating si Aling Paz na may hawak na cellphone. Sally, sabi nito, alanganin ang muka. Nakita mo na ba ito? Ano yun? Ipinakita ni Aling Paz ang post ni Celestine. Larawan iyon ng engagement ring kasama si Dario na nakangiti sa isang mamahaling restaurant. Sa caption, nakasulat ang petsa ng kasal at ang salitang, "Finally, our forever begins." Nanigas si Sally. Hindi dahil ikakasal ang anak niya. Masaya siya para rito. Ang masakit, nalaman niya iyon hindi mula sa sariling anak, kundi mula sa post na nakita ng kapitbahay. Nakakatawag ka ba niya ngayon? Mahinang tanong ni Aling Paz. Ngumiti si Sally, pero nangingilid na ang luha niya. Baka mamaya pa, baka busy lang. Kinagabihan, siya na ang tumawag kay Dario. Ilang ring bago ito sumagot. Ma, bakit? Anak, nakita ko yung post. Ikakasal ka na pala. Saglit na natahimik si Dario. Ah, oo, sasabihin ko rin sana. Busy lang talaga. Kailan ba? Gusto ko sanang makatulong kahit konti. May naipon ako rito. Ma, hindi mo na kailangan. Malaki ang wedding. Si Tita Imelda na halos nag-aayos. Pero anak, nanay ka ako.
Kahit maliit lang tulong. Ma, please, huwag ka nang mag-abala. Basta pumunta ka na lang. Nagliwanag ng kaunti ang mukha ni Sally. Imbitado ako? Oo naman, sagot ni Dario pero walang lambing ang boses. Pero ma, may ipapadalang damit. Yun ang suot mo ha. Simple lang. Huwag ka nang magsuot ng kung ano-ano. Napahawak si Sally sa dibdib. Sige anak, kung yun ang gusto mo. At ma, sa wedding, maraming importanteng tao. Please, huwag kang masyadong lalapit sa guests. Baka ma-overwhelm ka lang. Matagal bago nakasagot si Sally. Oo, naiintindihan ko. Pagbada ng tawag, naupo siya sa gilid ng kama. Tahimik ang bahay. Sa dingding, nakasabit pa rin ang lumang litrato ni Dario noong elementary graduation. Yung panahong buong pagmamalaki ay yumayakap pa siya sa ina. Ilang araw bago ang kasal, dumating ang damit na ipinadala ni Dario. Kulay abuhin iyon. Simple, halos walang buhay ang disenyo. May kasamang maliit na note mula kay Celestine o marahil sa wedding planner. Please wear this for uniformity. Avoid bright accessories. Hinaplos ni Sally ang tela. Hindi iyon pangit, pero ramdam niyang hindi iyon pinili para pagandahin siya. Pinili iyon para hindi siya mapansin. Dumating si Aling Paz at nakita siyang nakatayo sa harap ng basag na salamin habang sinusukat ang damit. Maganda ka, Sally, sabi ng kapitbahay. Napangiti si Sally. Huwag mo na akong bulahin. Totoo, pero bakit marang malungkot ka? Tumingin si Sally sa sarili. Kita niya ang kulubot sa mukha, ang nangingitim na kamay, ang singkling tindig ng isang babaeng buong buhay na nagtrabaho. Hindi siya mukhang ina ng lalaking papasok sa marangyang pamilya. Mukha siyang isang taong sanay manatili sa gilid. Iniisip ko lang, mahina niyang sabi, baka mapahiya si Dario kapag nakita ako ng mga bisita. Napailing si Aling Paz. Anak mo siya. Dapat siya ang unang magtaas ng noo sa'yo. Hindi sumagot si Sally. Sa halip, inayos niya ang manggas ng damit at pilit nang umiti sa salamin. Kahit saan naman ako pa uupuin, anak ko pa rin siya. Sa labas, dahan-dahang lumalalim ang gabi sa San Aurelio. Ang alon sa dagat ay paulit-ulit na humahampas sa dalampasinan, parang paalala na may mga sakit na bumabalik kahit ilang beses mong piliting ibaon. Ngulit sa puso ni Sally, may isang maliit na pag-asa pa ring buhay. Na baka sa araw ng kasal ay maalala ni Dario ang batang minsang yumakap sa kanya at nangakong hindi siya pababayaan. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, masasaksihan natin kung paano ang isang araw na dapat sanay puno ng saya ay naging araw ng pinakamalalim na sugat para sa isang ina. Isang sugat na hindi gawa ng ibang tao, kundi ang sariling anak na kanyang ipinaglaban sa buong buhay niya. Madilim pa sa San Aurelio nang gumising si Sally Dumalag sa araw ng kasal ni Dario. Hindi siya halos nakatulog noong nakaraang gabi. Paulit-ulit niyang tinitiklop at binubuksan ang kulay abuhing damit na ipinadala ng anak, parang umaasa na sa bawat paghawak niya sa tela ay mararamdaman niyang kahit kaunting pagmamahal mula rito. Ngunit walang init ang damit. Walang kasamang liham na, "Ma, excited akong makita ka." Walang kahit anumang pahiwatig na mahalaga siya sa araw na iyon. Sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, naroon ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay perang inipon niya sa loob ng 2 taon. Maliliit na tubo mula sa pananahi, barya-baryang kita sa pagtitinda ng kakanin, at ilang perang hindi niya ginastos para sa sarili. Hindi kalakihan ng halaga kumpara sa marangyang kasal ni Dario, pero para kay Sally, laman ng sobrang iyon ang bawat gabi na hindi siya bumili ng gamot sa pananakit ng tuhod, bawat araw na tiniis niyang ulamin ng asin at kamatis, at bawat pagkakataon na pinili niyang unahin ng anak kaysa sa sarili. Para sa iyo ito, anak, bulong niya habang isinilid ang sobre sa kanyang maliit na eco bag. Hindi man malaki,
galing naman sa puso. Maaga siyang naghanba. Itinali niya ng maayos ang buhok, pinahid ng kaunting pulbos sa mukha, at isinuot ang lumang sapatos na ilang beses na niyang pinaayos kay Mang Pidoy sa palengke. Nang tumingin siya sa basag na salamin, hindi niya nakita ang babaeng dapat dumalo sa kasal ng anak bilang pinararangalan. Ang nakita niya ay isang inang kinakabahan kung magiging katanggap-tanggap ba siya sa mundong pinasok ng anak niya. Bago siya umalis, dumaan si Aling Paz Mendaro, bitbit ng maliit na plastik na may pandesal. "Sally, kumain ka muna. Mahaba ang biyahe papuntang Maynila." Ngumiti si Sally at kinuha ang pandesal. "Salamat, Paz. Baka hindi na ako makakain mamaya. Marami sigurong tao roon." Tinitigan siya ni Aling Paz mula ulo hanggang paa. "Maganda ka, Sally. Huwag kang yuyuko roon." Napatawang mahina si Sally. "Naho, hindi naman ako sanay sa mga sosyal na lugar." "Hindi mo kailangang maging sosyal para maging ina. Tandaan mo yan." Hindi nakasagot si Sally. Tumanggo na lang siya, saka lumabas ng bahay habang ang langit ay nagsisimula pa lamang mamula sa dapit hapon ng umaga. Sa bus papuntang Maynila, hawak-hawak niya ang eco bag na parang may laman itong kayamanang hindi dapat mawala. Sa bawat lubak ng daan, sa bawat preno ng bus, paulit-ulit niyang naiisip ang mukha ni Dario noong bata pa. Yung batang mahilig yumakap sa kanya kapag takot sa kulog, yung batang umiiyak kapag umaalis siya para magtrabaho sa gabi, yung batang nangakong hindi siya pababayaan. Ngulit nang tanawin niya ang matataas na gusali ng Tagig, parang biglang lumayo lahat ng alaalang iyon. Ginanap ang kasal sa isang marangyang hotel na may salaming dingding, malalaking chandelier at carpet na sobrang linis na halos ayaw tapakan ni Sally. Pagpasok niya sa lobby, napahinto siya sa ganda ng paligid. May mga bisitang nakasuot na mamahaling gown at barong, may mga babaeng kumikislap ang alahas, may mga lalaking may kasamang bodyguard at may mga camera crew na abala sa pagkuha ng esena. Lumapit siya sa registration table kung saan nakatayo ang dalawang usherettes. "Magandang umaga po." Mahina niyang sabi. "Ako po si Salvacion Dumalag. Ina po ako ni Dario." Nagkatinginan ng dalawang usherette. Hinanap ng isa ang pangalan niya sa listahan, habang ang isa naman ay palihim na sumulyap sa simple niyang suot at lumang eco bag. "Ma'am, sandali lang po," sabi ng usherette. "Wala po kasi sa main guest list ang name ninyo." Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ni Sally. "Baka Sally Dumalag ang nakalagay, iha." Muling tumingin ang babae sa tablet. "Wala pa rin po. Baka nasa staff list." "Hindi ako staff," mahinang sagot ni Sally, pilit na nakangiti. "Nanay ako ng groom." Bago pa maging mas awkward ang lahat, lumapit ang isang batang waiter na may bitbit na tray. Maputi ang uniforme nito, maayos ang buhok at may mabait na muka. Siya si Nico Balingit, isang working student na kinuha bilang extra waiter para sa reception. "Ma'am," sabi ni Nico sa usherette, "baka po nasa special arrangement list. May mga guest po kasing hindi nakalagay sa main sheet." Tumingin ang usherette sa kanya na parang ayaw makialam nito. Pero dahil may dumating na bagong grupo ng bisita, napilitan silang paalisin muna si Sally sa pila. "Ma'am, doon muna po kayo sa gilid habang chinecheck," sabi ng usherette. Tumanggo si Sally. "Sige iha, salamat." Tinulungan siya ni Nico na makaupo sa isang maliit na lounge chair malapit sa hallway. "Okay lang po kayo, nanay?" tanong nito. Nagulat si Sally sa tawag na yun. "Ay, salamat iho. Okay lang ako. Baka nagkamali lang sa listahan." Ngumiti si Nico. "Minsan po talaga magulo dito kapag maraming VIP. Pero wag po kayong mag-alala. Hahanapin ko po kung saan kayo dapat umupo." "Anong pangalan mo?" "Nico po." "Nico, salamat. Mabait ka. Napakamot sa bato kang binata. Naalala ko lang po nanay ko sa inyo. Ganyan din po siya magsalita." Bago pa sila makapag-usap ng mahaba, narinig ni Sally ang tawanan mula sa kabilang bahagi ng lobby. Napalingon siya at nakita niya si Dario. Napakakisig nito sa suot na barong, maayos ang buhok,
at kitang-kita sa tindig ang kumpiyansa ng lalaking sanay ng makihalubilo sa mataas na lipunan. Sa tabi nito ay si Celestine Arandia, napakaganda sa pre-wedding robe habang inaayusan pa ng stylist. Nasa likod nila, si Imelda Arandia, nakasuot ng mamahaling gown at may hawak na cellphone, abala sa pag-uutos sa wedding planner na si Odessa Villarrean. Namlambot ang tuhod ni Sally. Sa kabila ng lahat, anak niya iyon. Ang batang kanyang binuhat, pinakain, pinag-aral at ipinagdasal. Dario, tawag niya, halos pabulong noong una, saka lumakas ng kaunti. Anak. Nakita siya ni Dario. Sa unang segundo, parang may gulat sa mukha nito. Pero hindi iyon saya, hindi iyon pananabik. Iyon ay takot. Takot na may makakita sa kanilang dalawa. Mabilis siyang nilapitan ni Dario, nakangiti sa ibang taong dumadaan pero naninigas ang panga. Ma, mariin niyang bulong. Bakit ang aga mo? Napakurap si Sally. Dario, baka kasi maliit ako. Alam mo namang galing pa akong San Aurelio. Tawag ka sana pag nandito ka na. Hindi ka dapat basta-basta pumapasok sa lobby. Pasensya na, hinahanap lang nila pangalan ko sa listahan. Nalapuntala ang Dario. Wala ka sa main list. Hindi ko alam, Dario, pero okay lang, kahit saan naman ako umupo. Sinubukan ni Sally na ilabas ang sobre mula sa eco bag. May dala pala ako. Maliit lang ito, pero tulong ko sana sa inyo ni Celestine. Agad na hinawakan ni Dario ang kamay niya upang pigilan ito. Ma, wag dito. Bakit? Regalo ko ito sa kasal mo. Ma, please, bulong niya. Mas matigas na mayon. Maraming tao, baka kung ano pa ang isipin nila. Napayuko si Sally. Ang sobrang kanina pang iniingatan ay biglang naging kahiyahiyang bagay sa kamay niya. Dumating si Imelda, nakangiti sa harap ng ibang tao, pero malamig ang matang nakatutok kay Sally. Oh, Mrs. Dumalag, you're here. Magandang araw po, magalang nabati ni Sally. Tinignan niya ang damit niya. At least nasunod ang attire. Good. Hindi alam ni Sally kung dapat ba siyang magpasalamat sa ganoong salita. Si Celestine naman ay lumapit ng kaunti, halatang alanganin. Tita Sally, thank you for coming. Pero mabilis ding napatingin sa ina. Congratulations, Hiha. Alagaan mo ang anak ko. Saglit na kumislap ang emosyon ni Celestine. Parang may gustong sabihin, ngulit inunahan siya ni Imelda. Odessa, tawag ni Imelda sa wedding planner. Please handle this. We can't have confusion at the entrance. Lumapit ang wedding planner na si Odessa Villarreal. Profesional ang ngiti niya, ngunit halatang kabado sa presensya ni Imelda. Ma'am Sally, this way po muna tayo. May konting adjustment lang sa seating. Saan po ako uupo? Tanong ni Sally. Later po natin i-finalize. Naramdaman ni Sally na parang bisita siyang hindi imbitado. Pero dahil ayaw niyang makasira sa araw ng anak, sumunod siya ng tahimik. Dinala siya ni Odessa sa isang maliit na waiting area malapit sa service hallway. Mula roon, tanaw niya ang mga floral arrangement at ang pintuang papasok sa ballroom, pero hindi siya bahagi ng ingay at saya. Maya-maya, may lumapit na pamilyar na mukha. Sally? Napalingon siya. Si Ma'am Corazon Lacuesta iyon. Mas matanda na, may puting hibla na sa buhok, pero pareho pa rin ang maamong mukha. Ma'am Corazon! Halos mapasigaw si Sally sa tuwa. Nandito po kayo? Imbitado ako ni Dario, pero kanina pa kita hinahanap. Bakit ka nandito sa gilid? Ngumiti si Sally nang nanginginig ang labi. Inaayos lang daw ang upuan. Kumunot ang noo ni Ma'am Corazon. Ina ng groom tapos hindi alam ang upuan? Hindi sumagot si Sally. Tumitig lang siya sa sahig. Sa loob ng ballroom, nagsisimula nang dumating ang mas maraming VIP guests. Naroon si Don Leobigildo Surmiento, isang kilalang philanthropist na maraming ospital at medical charity. Dumating din si Attorney Milagros Banzon, mataas na opisyal ng isang foundation.
May mga negosyante, may mga politiko, may mga socialite na matagal nang konektado sa pamilya Arandia. Abala si Imelda sa pagngiti, pakikipagkamay at pagpapakita sa lahat na perpekto ang kasal ng kanyang anak. Nang matapos ang seremonya at magsimula ang reception, mas lalong nagkagulo ang seating arrangement. May ilang biglaang dumating na investor mula Singapore at dahil ayaw ni Imelda na mapahiya sa kanila, inutusan niya si Odessa na humanap agad ng mas magandang pwesto para sa mga ito. "Remove one from the family table," utos ni Imelda. "Sino po, ma'am?" tanong ni Odessa, halatang kinakabahan. Imelda's eyes shifted toward the small waiting area. "You know who." Namutla si Odessa. "But ma'am, she will understand." Malamig na putol ni Imelda. Ilang minuto pa bago lumapit si Dario kay Sally. Pawis ang noo niya, pero hindi dahil sa init, dahil sa kaba. Sa likod niya, abala ang mga staff sa pag-aayos ng presidential table. Isang mahabang mesang napapalibutan ng puting bulaklak at natatakpan ng makapal na mantel na umaabot halos hanggang sa sahig. "Ma," sabi ni Dario, mababa ang boses. "May konting problema sa upuan." "Okay lang anak, kahit saan ako." "Wala na kasing available ngayon, biglaan ng ibang guests." Ngumiti si Sally kahit nanginginig ang labi. "Pwede naman ako sa likod, o kaya sa labas na lang, basta makita kitang masaya." Napatingin si Dario sa paligid. May paparating na grupo ng bisita. Si Imelda ay nakatingin mula sa di kalayuan, halatang nagmamadali. Si Celestine ay nasa stage area, inaayusan ng gown bago ang grand entrance. "Ma, sandali lang naman," bulong ni Dario. Hinawakan niya sa braso si Sally at dinala sa likod ng malaking presidential table. Doon may espasyo sa ilalim dahil mataas ang table frame at makapal ang mantel. Sa unang tingin, hindi agad naintindihan ni Sally ang gustong mangyari ng anak. "Anak?" mahina niyang tinanong. Lumunok si Dario. Hindi niya siya matingnan ng diretso. "Diyan ka lang muna sa ilalim ng mesa. Huwag kang magpapakita." Parang biglang nawala ng lahat ng tunog sa paligid. Hindi agad nakasalita si Sally. Tinignan na ang anak, umaasang nagkamali lang siya ng dinig. Gunit seryoso ang mukha ni Dario. Natatakot, naiinis, nahihiya. "Sa ilalim ng mesa?" ulit si Sally, halos pabulong. "Ma, please lang, sandali lang. Ayokong magkagulong. Pagkatapos ng program, aayusin ko." "Dario," nanginginig ang boses ni Sally. "Ako ba ay gulo?" Napapikit si Dario. Tila nainis sa tanong. "Hindi yan ang ibig kong sabihin. Please lang. Ma, para sa kasal ko." Para sa kasal ko. Iyon ang tumakos sa natitirang lakas ni Sally. Dahan-dahan siyang yumuko. Hawak pa rin niya ang eco bag na may laman ng kasobre, rosaryo at lumang panyo. Pumasok siya sa ilalim ng mesa, sa likod ng makapal na mantel, habang ang puso niya ay parang pinupurit sa bawat segundo. Hindi niya alam kung mas masakit ang yumuko o ang makita ang anak niyang hindi man lang naiyak habang ipinapagawa iyon sa kanya. Sa di kalayuan, nakita ni Nico ang lahat. Napatigil siya habang may hawak na tray ng tubig. Lumapit siya ng kaunti pero pinigilan siya ng senior staff. "Hoy, Nico, trabaho ka. Huwag kang makialam sa guest issue." Pero hindi maalis ni Nico ang tinging sa mantel na bahagyang gumalaw nang pumasok si Sally sa ilalim ng mesa. Nakita rin niyon ni Ma'am Corazon. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mapahawak siya sa dibdib. Gusto niyang sumugod pero nagsimula na ang grand entrance ni Dario at Celestine. Bumukas ang ilaw, tumugtog ang musika at nagpalakpakan ng mga tao. Napuno ng hiyawan at tawanan ng ballroom habang si Sally ay nakaupo sa malamig na sahig, nakayuko, pinipigil ang humikbi. Sa ilalim ng mesa, naririnig niya ang kalansing ng kubyertos, tawanan ng mga mayayamang bisita at papuri ng host. "Ladies and gentlemen,
Tonight we celebrate not only love, but family, honor, and legacy. Napapikit si Sally. Family, honor, legacy. Mga salitang parang kutsilyo habang siya mismo, ang ina ng groom, ay nakatago sa ilalim ng mesa. Nagsalita si Imelda sa stage, buong ningning niyang hinarap ang mga bisita. Dario is a remarkable young man, wika niya. He is proof that with the right environment, the right discipline, and the right people around you, anyone can rise. Sa ilalim ng mesa, nahawak si Sally sa bibig. Gusto niyang umiyak, pero pinigil niya. Hindi niya kayang sirain ang araw ng anak, kahit ang anak mismo ang sumira sa kanya. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang madaling araw na pagluluto, ang basang damit mula sa paglalaba, ang gutom na itinago, ang graduation na pinalood niya mula sa likod, ang empanadang hindi tinanggap, ang tawag na kamag-anak imbis na nanay. Sa isang mesa malapit sa stage, si Benjo Talavera ay nagsimulang maghanap. Kanina pa niyang napapansin na wala si Sally. Alam niyang darating ito. Alam niyang hindi nito palalampasin ang kasal ng anak. Lumapit siya kay Ma'am Corazon. Ma'am, nakita niyo po ba si Tita Sally? Tumingin si Ma'am Corazon sa kanya, mabigat ang mukha. Hinakita ko. Saan po? Hindi agad sumagot si Ma'am Corazon. Sa halip, tumingin siya sa presidential table. Sinundan ni Benjo ang tingin niya at nang napansin niya ang bahagyang nakausling lumang sapatos sa ilalim ng mantel, nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya ginawa yan. Ginawa niya, sagot ni Ma'am Corazon, nanginginig sa galit. At kung may natitira pang hiya ang batang yan, sana kainin siya ng konsensya niya ngayong gabi. Samantala, sa technical booth, abala si Renwick Abalos, ang event technician, sa pagpapalit ng slides. May naka-line up na prenup photos, childhood pictures ni Dario at Celestine, at video greetings mula sa mga kaibigan. Ngunit may isang file sa folder na matagal nang hindi pinapagalaw ni Imelda. Ang pangalan nito ay para kay Nanay Sally. Ipinadala iyon ilang linggo bago ang kasal ng isang hindi kilalang email address. Ayon sa note, tribute raw iyon para sa ina ni Dario. Nang makita iyon ni Imelda sa program preview, agad niya itong ipinahinto. Delete that from the sequence, utos niya noon. Pero hindi ito binura ni Renwick, inilipat lang sa separate folder dahil bilang technician, ayaw niyang mag-delete ng file nang walang written approval. Ngayon, habang nagmamadali siyang magpalit ng slides dahil biglang iniba ni Odessa ang program flow, nagkamali siyang pindot. Ang halip na prenup montage ang lumabas, nag-black muna ang malaking LED screen. Napatingin ng lahat. Technical glitch? Bulong ng host. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Sally na biglang humina ang musika. Hindi niya alam ang nangyayari. Pinunasan niya ang luha sa pisngi gamit ang lumong panyo. Pagkatapos, unti-unti lumabas sa malaking screen ang isang mukha. Mukha ni Sally. Mas bata pa siya roon, naka-apron, nakatayo sa maliit na karinderya sa San Aurelio, may hawak na sandok at nakangiting pagod ngunit totoo. Natahimik ang buong ballroom. Nanlaki ang mata ni Dario. Si Imelda ay napasinghap. What is this? Sumunod ang lumabas na boses ng isang babae sa video. Kung hindi dahil kay Aling Salvacion dumalag, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Siya ang unang naniwala sa akin noong walang-wala kami. Napalingon ang mga bisita sa isa't isa. Sumunod ang mukha ng isang lalaki sa video. Ako po ay dating pasyente sa probinsya. Siya ang nag-abono sa gamot ko kahit hindi niya ako kaano-ano. Sunod-sunod ang lumabas na testimonya. Dating estudyante, tindera, mangingisda, biyuda, at mga kabataang natulungan ng maliit na pondo na palihim na binubuo ni Sally mula sa kanyang kita. Hindi niya iyon ipinagyabang kahit kanino. Kahit si Dario hindi alam ang lahat. Ang akala niya, mahirap lang ang ina niya at walang ibang ginagawa kundi magtinda at manihi. Sa isang mesa malapit sa stage, si Benjo Talavera ay dahang-dahang tumayo. Si Don Leo Vigildo Sarmiento. Nakakunot ang noo niya. Naniinginig ang kanyang kamay habang nakatitig sa screen. Salbasyon? Hindi maaari.
Lumapit sa kanya si Attorney Milagros Banson. Don Levy, kilala niyo ko siya? Hindi agad nakasagot ang matanda. Nangingilid ang luha sa kanyang mata habang nakatingin sa larawan ni Sally sa screen. Siya ang babaeng hinahanap ko sa loob ng 20 taon, sabi niya. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Sa ilalim ng mesa, hindi pa rin alam ni Sally na siya na ang pinapanood ng buong ballroom. Ngunit sa labas, ang mga mayayamang bisita ay unti-unti nang tumatayo, hindi dahil sa gulat lamang, kundi dahil sa hiya. Ang babaeng itinago sa ilalim ng mesa ay siya palang dahilan kung bakit may mga buhay na nabago, mga pangarap na natupad at isang makapangyarihang tao na minsang nailigtas noong wala pa siyang pangalan. At sa gitna ng lahat, si Dario ay nakatayo sa tabi ni Celestine, namumutla, habang ang buong mundo niyang pinilit gawing perpekto ay unti-unting gumuho sa harap ng mukhang matagal niyang ikinahihiya. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, hindi na simpleng sakit ng isang ina ang makikita natin, kundi ang pagbubukas ng katotohanang matagal niyang hindi ipinagyabang, na ang babaeng itinago sa ilalim ng mesa ay siya palang dahilan kung bakit maraming buhay ang muling nakabangon. Nakatayo si Dario sa gitna ng reception hall, habang ang mga ilaw ng chandelier ay tila mas lalong tumitindi sa ibabaw niya. Ang kaninang perpektong kasal na parang kuha sa mamahaling magazine ay biglang naging malamig at mabigat. Wala nang nagtatawanan, wala nang masayang bulungan tungkol sa disenyo ng bulaklak o sa ganda ng gown ni Celestine. Lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen kung saan patuloy na lumalabas ang mukha ni Sally, ang inang itinago sa ilalim ng mesa. Sa video, sunod na lumabas ang isang matandang babae na nakaupo sa maliit na tindahan sa San Aurelio. Si Aling Sally po ang nagpautang sa akin noon ng walang tubo, sabi nito habang nangingilid ang luha. Nasunugan kami, wala akong puhunan. Sabi niya sa akin, huwag mong bayaran agad, unahin mong buhayin ang mga anak mo. Kung wala siya, baka nagkalat kami sa kalsada. May ilang bisita ang napayuko, may ibang nagkatinginan, tila hindi makapaniwala na ang babaeng kanina'y pinagkamalang staff ay may ganitong bigat sa buhay ng ibang tao. Sa ilalim ng mesa, narinig ni Sally ang boses sa video. Pamilyar iyon. Si Manang Deli iyon, ang tindera ng isda sa palengke. Napahawak si Sally sa dibdib. Hindi niya naintindihan kung bakit naririnig niya ang boses nito sa kasal ni Dario. Dahan-dahan siyang sumilip sa pagitan ng mantel at doon niya nakita ang malaking screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ang nasa screen. Hindi niya alam kung lalabas ba siya o lalo pang magtatago. Ang dibdib niya ay parang pinipiga sa hiya, kaba at takot. Ang una niyang inisip ay hindi ang sarili niya. Ang una niyang inisip ay si Dario. Mapapahiya ang anak ko. Diyos ko, mapapahiya ang anak ko. Ganoon pa rin siya. Kahit siya ang nasaktan, anak pa rin ang iniisip. Ngunit bago pa siya muling yumuko, may kamay na dahan-dahang humawak sa laylayan ng mantel. Si Ma'am Corazon La Cuesta iyon. Nakayuko siya, naninginig ang mata sa galit at awa. Sally, minhinang nitong tawag. Lumabas ka na. Umatras si Sally. Ma'am, wag po, baka lalong magkagulo. Hindi ikaw ang gumulo rito, mariing sabi ni Ma'am Corazon. Matagal ka nang pinapaupo sa dilim. Tama na. Pero si Dario ang kailangang makita kung saan kanya inilagay. Sa kabilang panig, lumapit si Benjo Talagera. Hindi na niya kayang manatiling tahimik. Yumuko rin siya at nakita si Sally na nakaupo sa malamig na sahig, hawak ang lumang eco bag na tila iyon na lang ang natitirang proteksyon niya sa kahihiyan. Tita Sally, sabi ni Benjo, basagang boses. Patawarin niyo po ako. Dapat noon ko pa siyang pinigilan. Umiling si Sally. Wala kang kasalanan, Benjo. Meron po, dahil nakita kong nagbabago siya, pero lagi kong iniisip na baka bumalik din siya sa dati. Hindi pala sapat ang manahimik.
Tinulungan nilang Sally na lumabas mula sa ilalim ng mesa. Nang lumibaw, biglang mas tumahimik ang buong hall. May luha sa pisngi niya, gusot ang abuhing damit, at hawak pa rin niya ang maliit na sobre na hindi natanggap ni Dario. Ngunit kahit nanginginig ang tuhod niya, may kakaibang dignidad sa kanyang pagkatayo. Hindi siya mukhang babaeng nahuli. Mukha siyang babaeng matagal nang pinapababa, pero hindi kailanman tuluyang bumali. Napatingin ang lahat kay Dario. Si Dario naman ay hindi makagalaw, parang may mabigat na bakal na nakapatong sa dibdib niya. Ang kaninang pinilit niyang itago ay ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, hindi bilang kahihiyan, kundi bilang tanong sa kanyang pagkatao. Ma! Halos pabulong niyang sabi. Hindi lumapit si Sally. Tumingin lamang siya sa kanya at sa tinging iyon, mas mabigat pa kaysa 10 sermon ang sakit. Sa malaking screen, nagpatuloy ang video. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo ang lumabas. Sa caption, nakalagay ang pangalan, Ramil Gaskutan, dating scholar. Nung college po ako, muntik na akong tumigil dahil walang pambaon. Hindi ko alam na si Aling Sally pala ang nagpapadala ng tulong sa guidance office. Ang sabi lang sa amin noon, may anonymous donor. Ngayon, engineer na ako. Hanggang ngayon, hindi niya ako sinisingil kahit pasasalamat. May isa pang babae ang sumunod. Ako po si Jessa Marvillas. Nurse na po ako ngayon. Nang umuspital ang tatay ko, si Aling Sally ang nagdala sa amin sa health center at nagbayad ng unang gamot. Hindi niya kami kamag-anak, pero mas naging pamilya pa siya kaysa sa ibang kadugo namin. Dahan-dahang lumingon si Attorney Milagros Banzon kay Don Leovigildo Sarmiento na nakatayo pa ring at tila hindi pa nakakahinga ng maayos. Don Levi, tanong niya, sigurado po kayo siya talaga ang hinahanap ninyo? Hindi agad sumagot ang matanda. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang tungkod. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Sally na ngayon ay nakatayo malapit sa presidential table. 20 taon, mahina niyang sabi. 20 taon ko siyang hinanap. Lumapit siya, mabagal ngunit determinado. Agad namang umalay sa kanya ang kanyang assistant na si Mauro, ngunit pinigilan niya ito. Kaya ko, sabi ni Don Leovigildo. Matagal ko nang dapat ginawa ito. Nang makarating siya sa harap ni Sally, nagtinginan sila. Si Sally ay halatang nalilito. Ilang sandali niyang pinagmasdan ang mukha ng matanda, sa kadahan-dahang kumunot ang noo. Kayo po, bulong niya. Parang nakita ko na kayo noon. Napangiti ng may luha si Don Leovigildo. Ako yung lalaking duguan sa gilid ng kalsada sa San Aurelio. Gabi iyon, malakas ang ulan, walang gustong huminto. Napaatras ng bahagya si Sally. Biglang bumalik sa kanya ang alaala. Isang gabing bagyo, isang sirang motorsiklo, isang lalaking walang malay sa tabi ng kalsada at siya na pauwi noon mula sa karinderya, dala ang natitirang paninda. Kayo si Mang Levi? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango ang matanda. Wala pa akong pangalan noon. Wala pa akong kumpanya. Wala pa akong ospital. Ako lang ang lalaking muntik nang mamatay kung hindi mo ako isinakay sa tricycle. Nagbulungan ng mga bisita. Napahawak si Dario sa gilid ng mesa. Hindi niya alam ang kwentong ito. Hindi po yun malaking bagay, sabi ni Sally. Pilit na nangumiti. Kahit sino naman po tutulungan ko. Hindi kahit sino ang nagbebenta ng natitirang alahas ng ina niya para ipang-deposito sa ospital ng taong hindi niya kilala, sagot ni Don Leovigildo. Napasinghap si Ma'am Corazon. Si Aling Paz, nakararating lamang sa gilid ng ballroom matapos sundan ng ingay mula sa lobby, ay napaiyak nang marinit iyon. Alam niya ang alahas na iyon. Iyon ang huling alaala ni Sally mula sa kanyang ina, isang manipis na gintong singsing at maliit na kwitlas. Akala noon ng lahat ay naisanla ni Sally iyon para sa tuition ni Dario. Hindi pala, ginamit niya iyon para iligtas ang buhay ng stranger. Lumapit si Attorney Milagros, hawak ang maliit na tablet kung saan may record ng foundation. Kaya pala, sabi niya, ang charity wing sa Sarmiento Medical Center ay may initials na SD. Tumango si Don Leovigildo.
Salvasyon Dumalag. Hindi ko alam ang buong pangalan niya noon. Ang nakita ko lang ay resibo sa ospital na may initials niya. Noong bumalik ako sa San Aurelio para hanapin siya, wala na siya doon. Lumipat na pala siya para magtrabaho at buhayin ng anak. Tumingin siya kay Dario. Hindi galit ang tingin niya, ngunit mas matalim iyon kaysa galit. At ngayong natagpuan ko siyang nakatago sa ilalim ng mesa sa kasal ng sarili niyang anak. Parang sinampal si Dario sa harap ng lahat. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas. Si Imelda naman ay mabilis na lumapit, pilit na nakangiti kahit halata ang takot sa mukha. Don Leovigildo, there must be a misunderstanding, sabi ni Imelda. Mrs. Dumalag was only waiting temporarily. The staff must have... Hindi staff ang naglagay sa kanya doon, putol ni Benjo. Lumingon ang lahat sa kanya. Si Benjo ay tumayong ng tuwid. Hindi na siya ang kaibigang tahimik na umiiwas sa gulo. Narinig ko ang Dario at nakita ni Ma'am Corazon. Sinabihan niya ang nanay niya na manatili sa ilalim ng mesa at huwag magpakita. Benjo! Sinigaw ni Dario pero basag ang boses niya. Ano? Magsisinungaling pa rin ba tayo? Hanggang na yon? Napatakip ang bibig si Celestine. Kanina pa siyang nakatayo sa gilid ng stage, nanlalamig ang buong katawan. Nakita niya ang itsura ni Sally, nakita niya ang mukha ni Dario, at higit sa lahat, narinig niya ang mga salitang matagal na niyang iniiwas na aminin. Ang pamilyang pinasok niya ay bumuo ng kasal na perpekto sa kamera pero marumi sa konsensya. Ma'am, mahinang sabi ni Celestine kay Imelda. Alam mo ito? Mabilis na humarap si Imelda sa kanya. Celestine, not now. Alam mo ba? Mas madiin na tanong ni Celestine. Ginagawa ko lang ang dapat para hindi mapahiya ang pamilya natin. Mapahiya? Nanginginig ang boses ni Celestine. Mas nakakahiya ang ginawa natin sa kanya. Napatingin si Sally kay Celestine. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang sosyal na babaeng mailap sa kanya, kundi isang babaeng tila ngayon lang nagising mula sa mahabang panaginip. Sa gilid ng hall, lumapit si Nico. Hindi niya alam kung may karapatan siyang magsalita, pero hindi siya mapakali. Ang babaeng tinulungan niya kanina ay hindi pala basta nanay ng groom. May utang na loob pala sa kanya ang pamilya ni Nico kahit hindi niya alam. Pasensya na po, sabi ni Nico, mahina ngunit narinig ng mga nasa malapit. Pwede po bang magsalita? Tinignan siya ng senior staff na parabang pinapatahimik siya pero hinarap siya ni Attorney Milagros. Anong pangalan mo, iho? Nico Balingit po. Waiter po ako dito ngayon, working student. Anong sasabihin mo? Napatingin si Nico kay Sally. Yung kuya ko po, si Noel Balingit. Nakatapos po siya ng vocational course sa San Aurelio dahil sa isang scholarship fund. Ang alam lang namin galing daw yun sa maliit na cooperative. Ngayon ko lang nalaman sa video na kayo po pala yun, Nanay Sally. Napaluha siya. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon naghahakot pa rin kami ng basura sa pier. Kaya nung nakita ko po kayong pinaupo sa gilid kanina, hindi ko po alam kung bakit ang bigat sa loob ko. Siguro po, may dahilan kung bakit ako ang unang lumapit sa inyo. Tahimik na napaiyak si Sally. Hindi ko alam na kapatid mo si Noel. Hindi niyo po talaga alam kasi hindi niyo naman po kailanman ipinangangalandakan ng pagtulong ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang palakol na tumama sa puso ni Dario. Buong buhay niyang inisip na wala nang naaabot ang ina niya dahil hindi ito marangya, hindi sikat, hindi sanay makipag-usap sa mayayaman. Ngulit sa gabing iyon, isa-isang lumalabas na may mga buhay palang nakatayo dahil sa tahimik nitong kamay. Lumapit si Dario kay Sally. Ma! Napatingin si Sally sa kanya. Wala siyang galit sa mukha pero naroon ng sobrang lalim na pagod. Ma, sorry, sabi niya, halos hindi na marinig. Hindi ko alam, alin Dario? Tanong ni Sally. Hindi mo alam na tumutulong ako sa tao o hindi mo alam na tao rin ako? Natahimik si Dario. Anak, kahit wala akong natulungang iba, kahit hindi ako kilala ni Don Leovigildo, kahit wala akong kahit anong nagawa sa mundo maliban sa palakihin ka, sapat na ba iyon para hindi mo ako itago?
May ilang bisita ang napayuko, si Celestine ay tuluyang napaluha, si Benjo ay napapikit, si Ma'am Corazon naman ay hinawakan ang balikat ni Sally, parang sinasabing narito siya, hindi na ito nag-iisa. Lumuhod si Dario sa harap ng ina. Hindi ito nakaplano, hindi gaya ng mga isena sa kasal na kinukunan ng kamera para sa drama. Ito ay bigla ang pagbagsak ng lalaking ngayon lang nakita ang buong bigat ng kasalanan niya. "Ma, patawarin mo ako," iyak niyang sabi. "Nagkamali ako, nasilaw ako, nahiya ako sa pinanggalingan ko, nahiya ako sa iyo." Tinignan si Sally sa anak niyang nakaluhod. Ilang taon niyang hinintay na marinig iyon. Ilang taon niyang inisip na baka isang araw babalik ang dating batang yumayakap sa kanya. Ngulit ngayong narito na, hindi niya kayang basta nalang yakapin ito. Masyadong sariwa ang sugat, masyadong mahaba ang panahon na binura siya. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi dahil gusto niyang saktan si Dario, kundi dahil kailangan niyang unang alagaan ang natitirang piraso ng sarili niya. "Tumayo ka, Dario," sabi niya, tahimik ngunit buo. "Hindi ako Diyos para sambahin mo kapag nahuli ka, at hindi rin ako basahan na pupulutin mo lang kapag nakita ka ng tao." Napahikbi si Dario. "Ma! Anak, patawarin mo ako," hindi sabi ni Sally sa kanya. "Ang masakit sa akin, hindi lang ngayong gabi, hindi lang yung ilalim ng mesa. Mas masakit yung mga taon na unti-unti mong inilayo sa buhay ko. Yung araw na tinawag mo akong kamag-anak, yung graduation na pinaupo mo ako sa likod, yung bawat tawag ko na minadali mo baka marinig ng iba ang boses ko." Napatingin si Dario sa sahig, bawat salitang iyon ay totoo, at dahil totoo, wala siyang maitago. Lumapit si Celestine, hawak niya ang laylayan ng kanyang gown, luaan ng mukha. "Tita Sally," sabi niya, nanginginig, "hindi ko alam ang lahat, pero alam kong may mga pagkakataong nanahimik ako kahit alam kong mali ang trato sa inyo. Patawarin niyo rin po ako." Tinignan siya ni Sally. "Hiha, hindi ko kailangan ng maraming salita na yung gabi. Ang kailangan ko lang, huwag ninyong hayaang masanay ang sarili ninyong yurakan ang tao dahil lang mas mababa ang tingin ninyo sa kanya." Napayuko si Celestine. "Opo." Si Imelda, hindi pa rin sumusuko, ay lumapit kay Don Leo Vigildo. "Don Levi, please, this is a family matter. We should not make a scene." Tinignan siya ni Don Leo Vigildo ng malamig. "You made a scene the moment you decided a mother was an embarrassment." Hindi na nakasagot si Imelda. Huminga ng malalim si Sally. Tumingin siya sa paligid, sa mga bisitang kanina'y hindi siya kilala, sa mga taong ngayoy nakatingin sa kanya na may paghanga, awa o hiya. Ayaw niyang maging palabas. Ayaw niyang gawing iskandalo ang pinakamalalim niyang sugat, kaya hinigpitan niya ang hawak sa eco bag at tumingin kay Ma'am Corazon. "Ma'am," sabi niya, "pwede mo ba akong samahang palabas?" "Of course," sagot ni Ma'am Corazon. Lumapit si Don Leo Vigildo. "Salvacion, please, let me help you. I owe you my life." Ngumiti si Sally ng malungkot. "Kung talagang gusto niyo po akong tulungan, huwag niyo akong tulungan dahil naaawa kayo sa akin ngayong gabi. Tulungan niyo po ako balang araw kung makakatulong iyon sa mga taong mas nangangailangan." Napatanggo ang matanda, mas lalong humanga. "Ganyan ka pa rin." Bago tuluyang umalis si Sally, lumingon siya kay Dario. Hindi na ito nakaluhod, pero para pa rin itong batang nawala sa gitna ng maraming tao. "Anak," sabi niya, "mahal kita. Hindi na mawawala iyon. Pero sa ngayon, kailangan ko munang lumayo. Dahil kung mananatili ako rito, baka tuluyan kong makalimutan na may halaga rin pala ako." Walang nakapigil sa kanya. Lumakad si Sally palabas ng reception hall kasama si Ma'am Corazon. Sumunod si Aling Paz na umiiyak at si Nico na tahimik na nagbukas ng pinto para sa kanya. Hindi siya lumabas na may sigaw, hindi siya gumawa ng eksena, hindi siya naghiganti. Ngunit sa bawat hakbang niya,
Tila may nababasag sa likod niya. Ang ilusyon ng pamilyang perpekto, ang yabang ng mga mayayamang bisita, at ang bulag na ambisyon ng anak na nakalimot. Sa labas ng ballroom, mas malamig ang hangin. Umupo si Sally sa isang mahabang upuan sa hallway. Doon lang siya tuluyang napaiyak. "Ang sakit pala, ma'am," bulong niya kay Ma'am Corazon. "Akala ko nasasanay na ako." Niyakap siya ng dating guro. Walang ina ang dapat masanay sa ganoong sakit. Lumuhod si Aling Paz sa harap niya at hinawakan ng kamay niya. "Sally, tapos na ang pagtatago. Narinig mo? Tapos na." Tinignan si Sally sa mga kamay niyang naninginig, mga kamay na nagluto, nagtahi, naglaba, nag-alaga, tumulong at nagbigay kahit walang nakakakita. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi niya itinago ang mga ito. Hindi niya inilagay sa ilalim ng bag, hinayaan niyang makita. Sa loob ng ballroom, naiwan si Dario sa gitna ng matang humuhusga. Ngunit mas masakit kaysa tingin ng mga bisita ang katahimikan ng kanyang sariling konsensya. Dahil ngayong gabi, hindi lang niya nawala ang respeto ng mga tao, nawala niya ang tiwala ng babaeng unang naniwala sa kanya noong wala pa siyang anumang mapagmamalaki. At si Sally, habang nakaupo sa labas ng magarbong kasal, ay nagsimulang maunawaan ang isang katotohanang matagal niyang nakalimutan. Minsan, ang unang hakbang sa pagbangon ay ang pag-alis sa lugar kung saan ka pilit pinapaliit. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, hindi na lamang natin makikita ang luha ng isang inang itinago, kundi ang dahan-dahang pagbangon niya mula sa kahihiyang ipinilit sa kanya ng sariling anak. At habang umaangat ang babaeng matagal na minamaliit, unti-unti namang babagsak ang mga taong inakala nilang sapat ang pera at pangalan para tapakan ang dangal ng iba. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, hindi agad umuwi si Sally dumalag sa San Aurelio. Ilang oras siyang nanatili sa maliit na waiting lounge sa likod ng hotel. Nakauto sa gilid ng sopa habang hawak-hawak pa rin ang lumang eco bag. Sa loob ng bag ay naroon pa rin ang sobre ng perang hindi tinanggap ni Dario, ang rosaryong dala niya mula sa bahay, at ang panyo na halos basang-basa na sa luha. Sa labas ng lounge, naririnig niya pa rin ang mahihinang hakbas ng mga bisitang paalis. May mga bulong-bulong, may mga nagsasabing nakakaawa naman yung ina. May ilan namang hindi makapaniwala na ang pamilya Aranja, na kilala sa charity events at magagarbong programa para sa mahihirap, ay kayang magtago ng isang ina sa ilalim ng mesa. Ngunit ayaw ni Sally na maging usap-usapan ang kanyang sakit. "Gusto ko nang umuwi," Mahina niyang sabi kay Ma'am Corazon La Cuesta. Nakaupo sa tabi niya ang dating guro ni Dario, hawak ang kanyang kamay. "Ihahatid kita sa Ali, hindi ka uuwi mag-isa." "Ako rin," singit ni Aling Paz Mendaro na hindi pa rin tumitigil sa pagpahid ng luha. "Hindi kita iiwan." Nasa di kalayuan naman si Nico Balingit, ang waiter na unang tumulong kay Sally sa lobby. Tanggal na ang bowtie nito at halata sa mukha ang pagod, pero nanatili siya roon. Hindi siya makaalis, parang may utang na loob siyang kailangang bantayan kahit hindi naman siya inuutusan. Lumapit si Don Leobilhildo Sarmiento, mabagal ang hakbang, kasama si Attorney Milagros Banzon. Hindi nadala ng matanda ang dating formal na tindig ng isang makapangyarihang negosyante. Ngayong kaharap niya si Sally, para siyang isang taong matagal nang naghanap ng pagkakataong makapagpasalamat. "Salvasyon?" sabi niya ng mahinahon. "Alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng tulong, pero gusto kong malaman mo, hindi kita hahayaang umuwi na para bang ikaw ang may kasalanan." Gumiti si Sally, pagod at basag ang puso. "Don Leobilhido, salamat po. Pero ayaw ko pong lumaki ang gulo. Anak ko pa rin si Dario." Napatingin si Attorney Milagros sa kanya ng may halong awa at paghanga.
kahit pagkatapos ng ginawa niya. Masakit, sagot ni Sally. Pero hindi naman nawawala ang pagiging ina dahil lang nasaktan ka. Ang kailangan ko lang ngayon ay katahimikan. Tumanggo si Don Leobilhildo. Kung katahimikan ang gusto mo, ibibigay namin iyon. Pero kung isang araw handa ka nang ipagpatuloy ang pagtutulong sa mga taong tinulungan mo noon, gusto kong tumulong. Hindi para bayaran ang utang ko, kundi para palakihin ang kabutihang matagal mo nang ginagawa mag-isa. Hindi agad sumagot si Sally. Sa isip niya, bumalik ang maliit na cooperative sa San Aurelio. Yung ilang mananahing nawalan ng asawa, tindera sa palengke, kabataang gustong mag-aral pero walang baon, at matatandang walang pambili ng gamot. Marami pa siyang gustong tulungan, ngulit pagod na pagod ang puso niya. Pag-iisipan ko po, sabi niya. Kinabukasan, laman ng usapan sa social media ang nangyari sa kasal. May mga kumuha ng video noong lumabas sa screen ang mukha ni Sally. May nakapag-post ng maikling clip kung saan makikitang kinutulungan siya palabas mula sa ilalim ng presidential table. Hindi man malinaw ang buong esena, sapat iyon para umikot ang kwento. Mother of groom allegedly hidden under table during luxury wedding. Philanthropist discovers long-lost savior at controversial Arandia wedding. Simple mother humiliated, later revealed as secret donor of community scholarships. Hindi alam ni Sally gaano kalawak ang usapan dahil hindi naman siya mahilig sa cellphone. Ngunit naramdaman niya ang bigat nito nang pagdating niya sa San Aurelio, may mga taong naghihintay sa terminal. Hindi para mang-usisa, kundi para salubungin siya. Naroon si Manang Deli, ang tindera ng isda na tinulungan niya noon. Naroon si Mang Rodel, dating mangingisdang naputulan ng paa at natulungan niyang makabili ng maliit na repair kit para makapagsimula ng hanap buhay. Naroon din si Lori May, biyudang mananahing na halos sumuko nang mamatay ang asawa. At sa likod nila, may ilang kabataang scholar na lumaki na at may kanya-kanyang pangarap. Nang bumaba si Sally sa bus, biglang tumihim ang lahat. Akala niya may hahatol sa kanya. Akala niya may magtatanong kung bakit siya pumayag na ipahiya. Ngunit si Lori May ang unang lumapit at yumakap sa kanya. Aling Sally, yumiiyak nitong sabi, hindi po tayo dapat mahiya. Kami po ang nahihiya dahil ngayon lang nang maraming nalaman kung gaano kayo kabuti. Napahagulgul si Sally. Doon, sa terminal ng San Aurelio, sa harap ng mga taong minsan niyang tinulungan ng walang kapalit, tuluyan niyang naramdaman ang sakit na matagal niyang pinigil. Lumipas ang 6 na buwan. Sa panahong iyon, hindi nagbigay ng kahit isang interview si Sally. May mga programa sa telebisyon na nagpadala ng imbitasyon. May mga vlogger na pumunta sa San Aurelio. May mga reporter na naghintay sa labas ng bahay niya. Ngunit iisa ang sagot niya. Hindi palabas ang sugat ng isang pamilya. Kung may gusto kayong pag-usapan, pag-usapan natin kung paano makakatulong sa mahihirap. Iyon mismo ang naging pagbabago. Sa tulong ni Don Leobilhildo at Attorney Milagros, naging opisyal ang Salvacion Dumalag Community Fund. Hindi ito marangyang foundation na puro ribbon cutting at litrato. Ipinilit ni Sally na magsimula ito sa maliit ngunit totoong pangangailangan, scholarship allowance para sa working students, sewing machines para sa mga byuda, puhunan para sa palengke vendors, at emergency medical fund para sa mga pamilyang walang malapitan. Don Leobilhildo, sabi ni Sally sa unang meeting nila, kung tutulong kayo, dapat walang malaking tarp na may mukha ko, walang papiktyo na pinapapila ang mahihirap para mukhang kawawa. Ayoko nun. Napasmiti si Don Leobilhildo, ikaw ang masusunod. Attorney Milagros? Dagdag ni Sally, gusto ko ring malinaw ang papeles. Ayokong may perang mawawala. Alam ko ang pakiramdam ng umaasa sa tulong, tapos malalaman mong ginamit lang pala ang pangalan mo. Tumanggo si Attorney Milagros. Kaya kita hinahangaan, Sally. Hindi ka lang mabait, maingat ka rin. Ginawang education coordinator si Ma'am Corazon.
Si Aling Paz ang namahala sa livelihood training dahil matagal na itong mahusay sa pakikipag-usap sa mga babae sa palengke. At si Nico, na pansamantalang tumigil sa hotel work matapos ang skandalo, ay inalok ni Don Leo Vigildo ng scholarship at part-time position bilang assistant coordinator. Nung una, tumanggi si Nico. "Hindi po ako karapat-dapat," sabi niya kay Sally. "Waiter lang po ako." Tinignan siya ni Sally ng seryoso. "Hiho, huwag mong sasabihin ang salitang lang sa sarili mo. Walang maliit na trabaho kung marangal mong ginagawa. Kung tutulungan ka namin, hindi iyon awa. Pagkilala iyon sa kabutihan mong ipinakita noong gabing kailangan ko ng kakampi." Napayuko si Nico. "Gagalingan ko po." Sa lumang palengke ng San Aurelio, may isang abandonadong gusali na dating imbakan ng bigas. Nilinis iyon ng mga volunteer, pininturahan, nilagyan ng mahabang mesa, makinang panahi, whiteboard at maliit na opisina. Hindi iyon marangya, ngulit sa unang araw ng pagbubukas, punong-puno ito ng tao. Sa harap ng pinto, nakasulat ang simpleng pangalan, Bahay Salbasyon. Nang makita ito ni Sally, napahinto siya. "Bakit pangalan ko?" tanong niya kay Ma'am Corazon. Ngumiti ang guro, dahil ang salbasyon ay ibig sabihing kaligtasan. At para sa marami, iyon ka. Habang umaangat ang pangalan ni Sally sa San Aurelio, ibang kwento naman ang nangyayari sa Maynila. Hindi naging masaya ang pagsisimula ng buhay may asawa ni Dario at Celestine. Natuloy ang kasal, ngulit hindi na bumalik ang dating sigla. Sa kondo nila, madalas silang kumain ng tahimik. Si Celestine ay hindi na tulad ng dati na laging nakasunod sa gusto ng ina. Madalas siyang nakatingin sa malayo, parang inuulit sa isip ang gabing nakita niyang lumabas si Sally mula sa ilalim ng mesa. Isang gabi, hindi na nakatiis si Dario. "Hanggang kailan mo ako titignan na parang kriminal?" tanong niya kay Celestine. Tumingin sa kanya ang asawa. "Hindi kita tinitignan na parang kriminal, Dario. Tinitignan kita bilang taong hindi ko nakilala." Napakuyom ang kamao ni Dario. "Nagsorry na ako." Sa harap ng tao, oo. Pero naiintindihan mo ba talaga ang ginawa mo? "Alam kong mali." "Hindi sapat alam mong mali," sagot si Celestine. Ang tanong, bakit mo nagawa? Bakit naging madali sa'yo na itago ang nanay mo na parang dumi sa ilalim ng mesa? Walang naisagot si Dario. Sa Arandia Group, nagsimula ring gumalaw ang epekto ng nangyari. May ilang investor na umatras sa kasunduan. May charity partners na nagtanong tungkol sa integridad ng pamilya. May mga empleyadong dating takot magsalita ang nagsimulang magbulong-bulungan tungkol sa ibang proyekto ng kumpanya. Si Imelda Arandia, halip na manahimik, lalo pang nagalit. "Kasalanan ito ng babaeng iyon," sabi niya sa isang private meeting. "Kung hindi siya umarte na parang api, hindi tayo mapapahiya." Nandoon si Celestine, taimik na nakikinig. Sa mesa ay nakalatag ang mga folder ng charity programs ng Arandia Foundation. Habang nagsasalita ang ina, napansin niya ang ilang resibo at liquidation report na hindi tugma ang halaga. "Ma'am," tanong ni Celestine, "bakit ang feeding program dito nakalagay 5 million ng expense pero ayon sa photos parang isang barangay lang ang napuntahan?" Tumalim ang tingin ni Imelda. "Hindi trabaho mong magtanong. Foundation board member ako. Anak kita. At kung matalino ka, hindi mo sisirain ang pamilyang nagbigay sa'yo ng lahat." Doon nagsimulang maghinala si Celestine. Pahilim niyang kinuha ang ilang kopya ng dokumento. Sa tulong ng dating staff na si Lenora Fajardo, natuklasan niyang matagal nang ginagamit ni Imelda ang charity arm ng pamilya para sa tax benefits, publicity at koneksyon sa politiko. Ang mga mahihirap na benepisyaryo lamang ay panglitrato lamang. Ang perang dapat sana'y napupunta sa komunidad ay umiikot sa suppliers na konektado rin sa Arandia Group.
Samantala, si Dario ay lalong bumabagsak sa trabaho. Sa isang malaking presentation para sa investors, nabisto na ang proposal na ipinagmamalaki niya ay gawa pala ng junior staff na si Michael Andrada. Hindi ito nasasadya. May lumabas na file history sa screen habang nagsasalita si Dario at nakita ng lahat na halos buong strategy document ay mula sa computer ni Michael. Mr. Dumalag, tanong ng isang investor, "Are you presenting your team's work as your own?" Namula si Dario. It was a collaborative output. Sa likod ng room, nakatayo si Benjo Talavera, dating matalik na kaibigan ni Dario. Matagal niyang tiniis ang ugali nito, ang pag-angkin ng ideya ng iba, ang pagpanggap na self-made, ang paglilimot sa mga taong tumulong sa kanya. Ngunit matapos ang nangyari sa kasal, wala na siyang kayang palampasin. Pagkatapos ng meeting, inabot ni Benjo ang resignation letter niya. "Benjo, ano to?" Tanong ni Dario. "Pagod na ako," sagot ni Benjo. "Pagod na akong panuuring kang kunin ng kredito ng iba, tapos ikahiya ang taong tunay na bumuo sa'yo. Kaibigan mo kita. Kaibigan mo ako kapag kailangan mo nang magtatakip sa pagkakamali mo, pero hindi na ngayon." Ang resignation letter ni Benjo ay kumalat sa internal circles ng kumpanya. Hindi ito eskandaloso pero matapang. Binanggit niya ang toxic culture, ang paggamit sa mahihirap bilang branding at ang kawalan ng respeto sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng kumpanya. Ilang araw matapos iyon, pansamantalang tinanggal si Dario sa kanyang posisyon habang iniimbestigahan ng reklamo sa kanya. Nang mawalan siya ng opisina, bumalik siya sa lumang kondo na tinitirhan niya noong nagsisimula pa lang sa Maynila. Matagal na itong hindi nagagalaw. Doon, sa loob ng isang lumang cabinet, nakita niya ang kahong na iwan ni Sally noon. Mga resibo, lumang sulat at remittance slips. Isa-isa niya itong binasa. May resibo ng tuition balance. May note na, "Anak, pasensya na kung kulang muna. Hahabol ako sa susunod na linggo." May resibo ng dormitory deposit. May resibo ng laptop repair. May lumang litrato ni Sally na hawak ang graduation medal niya kahit nasa likod lang siya nakaupo noong araw na iyon. Sa ilalim ng kahon, nakita niya ang isang maliit na papel na may sulat kamay ng ina. "Pangarap ko sanang maging accountant, pero mas pangarap kong makatapos ka. Kaya mo yan, anak. Lagi akong proud sa'yo." Doon tuluyang bumigay si Dario. Naupo siya sa sahig, yakap ang lumang kahon at umiyak na parang batang na yun lang naintindihan kung gaano kalaki ang ninakaw niya sa ina. Hindi pera, hindi oras, kundi dangal. Ilang araw ang lumipas bago siya naglakas nag-ulob na puntahan si Ma'am Corazon sa San Aurelio. Nadatnan siya ito sa bahay salbasyon, nagtuturo sa ilang scholar kung paano gumawa ng application letter. Nang makita siya ng guro, hindi ito numingi. "Ma'am," sabi ni Dario, "yumuko. Gusto ko pong makita si Mama." "Bakit?" tanong ni Ma'am Corazon. "Gusto ko pong humingi ng tawad." "Humingi ka na." "Gusto ko pong bumawi." Dahan-dahang isinara ni Ma'am Corazon ang hawak na folder. "Dario, ang pagbabawi ay hindi pagpunta rito para umiyak sa harap niya. Hindi rin ito pagpapost ng apology. Kung gusto mong bumawi, matuto kang maglingkod kahit walang pumapalakpak." Kaya hindi muna siya hinarap kay Sally. Sa halip, pinayagan siyang tumulong sa likod ng livelihood center. Nagbuhat siya ng sako ng tela, nag-ayos ng lumang upuan, naglista ng resibo, naghatid ng gamot kay Mang Rodel. Tinuruan siyang makinig sa mga taong dati ay malamang hindi niya pinapansin. Nakilala niya si Lori May, ang biyudang nanahi ng uniforme para makapag-aral ang dalawang anak. Nakilala niya si Isabel, ang batang scholar na naglalakad ng 3 kilometro araw-araw para makatipid sa pamasahe. Nakilala niya si Mang Rodel, na kahit putol ang isang paa ay mas masipag pa kaysa sa maraming taong kumpleto ang katawan. Isang hapon, habang nag-aayos si Dario ng mga kahon sa likod ng center, nakita siya ni Sally mula sa bintana ng maliit na opisina. Hindi siya lumapit. Tahimik niya lang itong pinanood. "Gusto mo ba siyang kausapin?" tanong ni Aling Paz. Matagal na tumingin si Sally sa anak. Pawis ito, marumi ang kamay at hindi nakasuot ng mamahaling relo.
Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ito nagmamadaling magpaliwanag. Hindi pa. Gusto kong malaman kung kaya niyang magbago kahit hindi ko siya pinapanood. Ngunit habang nagsisimula pa lamang ang dahan-dahang hilom, ay dumating isang bagong unos. Isang umaga, may dumating na sulat mula sa munisipyo. Ang lupang kinatatayaan ng bahay salbasyon ay pinapaalis anuman dahil bibilhin ng isang private developer para gawing resort complex. Sayon sa dokumento, wala raw sapat na legal na karapatan ng kooperatiba para manatili roon. Nagtipon-tipon ng mga tao sa loob ng center. Si Lori May ay nanginginig habang hawak ang makinang panahi. Si Isabel ay umiiyak dahil baka mawala ang scholarship office. Si Nico ay paulit-ulit na binabasa ang sulat, hindi makapaniwala. Hindi pwede ito, sabi ni Ma'am Corazon. Matagal nang nakalaan ng gusaling ito para sa community use. Dumating si Attorney Milagros kinahapunan at agad sinuri ang dokumento. Kumunot ang noo niya. May mali rito. May pirma na hindi tugma sa lumang records. Sinong developer? Tanong ni Sally. Ibinaba niya ang Attorney Milagros ang papel sa mesa. Velora Crest Holdings. Natahimik ang lahat nang marinig iyon. Hindi kilala ni Sally ang kumpanya, ngulit kilala ito ni Dario. Lumapit siya sa mesa, namutla. Front company yan. Ginagamit ng Aranja Group sa ilang land acquisition projects. Napatitig si Sally sa kanya. Ibig mong sabihin? Hindi natapos ni Dario ang sagot dahil tumunog ang cellphone ni Ate Milagros. Si Celestine ang tumatawag. Nang sagutin ito, nanginginig ang boses ng babae sa kabilang linya. Ate Milagros, sabi ni Celestine, kailangan ko kayong makita. May hawak akong ebidensya. Si Mami ang nasa likod ng pagbili ng lupa. At hindi lang yun, gumamit siya ng peking dokumento para palabasing walang karapatan ng cooperative. Napapikit si Ate Milagros. Si Sally naman ay tahimik na tumayo. Tumingin siya sa mga makinang panahi, sa whiteboard na puno ng pangalan ng scholars, sa mga batang nakasilip sa pinto, at sa mga taong muling natatakot mawalan ng pag-asa. Noon, sa hotel, siya ang itinago sa ilalim ng mesa. Ngayon, may mga taong muling gustong itulak siya at ang buong komunidad palabas ng lugar na nagbigay sa kanila ng panibagong buhay. Ngunit iba na ang Sally Dumalag na nakatayo sa gitna ng bahay salbasyon. Hindi na siya ang babaeng yumuko para hindi mapahiya ang anak. Hindi na siya ang inang pilit na pinapaliit ang sarili para magkasya sa mundong ayaw sa kanya. Huminga siya ng malalim at humarap kina Ate Milagros, Ma'am Corazon, Nico, Aling Paz, Dario at sa lahat ng taong umaasa sa kanya. Kung gusto nila tayong paalisin, dadaan muna sila sa katotohanan. Hindi tayo lalaban ng marumi, pero lalaban tayo ng buong tapang. Sa unang pagkakataon, si Dario ay hindi nagsalita para magpaliwanag. Hindi siya humingi ng pansin. Tumayo lamang siya sa likod ng ina, tahimik ngunit handang sumunod. At sa labas ng lumang gusaling minsang inakalang walang halaga, unti-unting dumadami ang mga taong handang ipagtanggol ang bahay salbasyon. Dahil para sa kanila, hindi lang ito gusali. Ito ang patunay na ang isang inang minsang itinago sa ilalim ng mesa ay kaya palang maging haligi ng isang buong bayan. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa huling parte ng kwentong ito, masasaksihan natin kung paano ang isang inang minsang itinago sa ilalim ng mesa ay hindi lang basta nakabangon, kundi naging liwanag ng isang buong komunidad at naging dahilan para matutong lumuhod ang mga taong minsang tumingin sa kanya ng mababa. Kinaumagahan matapos matanggap ang sulat ng pagpapaalis sa bahay salbasyon, hindi na natulog ng maayos si Sally Dumalag. Sa maliit na opisina ng community center, nakaupo siya sa harap ng mesang puno ng papel, lumang resibo, kopya ng permit, listahan ng scholars at mga pangalan ng pamilyang umaasa sa programa. Tahimik ang buong gusali, ngunit sa puso niya ay parang may bagyong unti-unting lumalakas. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang mga makinang panahe na nakahilera. Doon araw-araw nagtatrabaho si Lori May at ang iba pang biyudang nabigyan ng kabuhayan.
Sa kabilang kwarto naman, may maliit na whiteboard kung saan nakasulat ang schedule ng tutorial classes ni Ma'am Corazon para sa mga batang gustong makapasa sa scholarship exam. Sa likod ng gusali, may maliit na clinic corner na pinangangalagaan ni Nico tuwing may dumarating na gamot mula sa Sarmiento Medical Charity. Kung mawawala ang gusaling iyon, hindi lang pader at bubong ang mawawala. Mawawala ang pag-asa ng maraming taong na yun palang muling natututong maniwala sa sarili. Pumasok si Ma'am Corazon na may dalang 2 tasang kape. Hindi ka pa natutulog? Ngumiti ng mahina si Sally. Paano ako matutulog, ma'am? Baka pagmulat ko, wala na ang lahat ng ito. Ibinaba ni Ma'am Corazon ang kape sa mesa. Hindi mawawala kung lalaban tayo. Takot ako, amin ni Sally. Alam ko, hindi para sa sarili ko. Sanay na akong mawalan. Sanay na akong magsimula ulit. Pero sila, tumingin si Sally sa listahan ng mga pangalan. Paano ko sasabihin kay Isabel na wala na siyang scholarship office? Paano ko sasabihin kay Lori May na ililigpit na ang makinang pinangarapan niya? Paano ko sasabihin kay Mang Rodel na isasara ang repair workshop na ngayon lang nagbigay sa kanya ng rason para bumangon araw-araw? Hinawakan ni Ma'am Corazon ang kamay niya. Hindi mo sila kailangang sabihang tapos na. Sabihin mo sa kanila, magsisimula ang laban. Bago pa makasagot si Sally, bumukas ang pinto. Pumasok si Dario, may dalang folder at ilang kopya ng dokumento. Wala na sa kanya ang dating tindig ng lalaking laging gustong magmukhang mataas. Simple ang suot niyang polo, maalikabok ang sapatos, at halatang galing siya sa munisipyo. "Ma," sabi niya, huminto sa may pintuan na parang humihingi ng panhintulot bago lumapit. "Nakuha ko yung lumang land use record. Tama si Ate Milagros. Community use talaga ang nakalagay dito. Yung bagong dokumento na hawak ng developer, may pirma ng bating opisyal na patay na nung petsang nakalagay." Napatingin si Sally sa anak. Sa mga nakaraang linggo, hindi pa rin niya lubusang kinakausap si Dario. Nakikita niya itong tumutulong, nagbubuhat ng kahon, nag-aayos ng resibo, naghahatid ng mga bata pauwi kapag umuulan, ngunit nanatili ang distansya. Hindi dahil gusto niyang pahirapan ito, kundi dahil natutunan niyang ang sugat na malalim ay hindi dapat takpan agad ng bandage para lang masabing magaling na. Lumapit si Dario at inilapag ang folder. "Hindi ko po alam kung sapat ito, pero makakatulong sa hearing." "Tumulong ka nang hindi ko sinasabi," mahinang sabi ni Sally. Yumuko si Dario. "Hindi na po ako naghihintay na utusan. Matagal na po akong dapat natutong tumayo sa tama." Hindi agad sumagot si Sally, ngulit sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ilang araw ang lumipas at dumating ang araw ng public hearing sa munisipyo ng San Aurelio. Maaga pa lang, punong-puno na ang maliit na bulwagan. Naroon ang mga benepisyaryo ng bahay salbasyon, mga ina, estudyante, tindera, mangingisda, senior citizen at mga batang bitbit ng kanilang magulang. May ilan pang dating scholars na bumiyahe mula sa Maynila upang tumistigo. Sa unahan, nakaupo si Sally kasama sina Attorney Milagros, Ma'am Corazon, Don Leo Vigildo at Dario. Sa kabilang panig naman ay dumating si Imelda Arandia, nakasuot ng mamahaling puting blazer, kasama ang abogado niyang si Attorney Venerando Siquio. Mataas pa rin ang noo ni Imelda, ngunit ang kaba sa mga mata niya ay hindi na maitatago. Kasunod siyang pumasok si Celestine. Hindi siya tumabi sa ina. Diretso siyang lumapit kina Attorney Milagros at tahimik na iniabot ang isang brown envelope. "Lahat po nandyan. Emails, draft contracts, payment instructions at kopya ng internal memo ng Velora Crest Holdings. Mommy used the company to pressure the municipality." Napatingin si Dario kay Celestine. Sa loob ng ilang buwan, lumayo sila sa isa't isa. Nanatili silang kasal sa papel, ngunit pareho nilang alam na hindi na sila pwedeng bumalik sa dating relasyon na puno ng pagpapanggap. Ngunit sa sandaling iyon, may respeto sa tingin ni Dario. Hindi madaling talikuran sa sariling pamilya para tumayo sa katotohanan. "Salamat," sabi ni Dario. Tumanggo si Celestine.
Hindi ito para sa'yo. Hindi rin ito para saktan si Mami. Para ito sa tama. Nagsimula ang hearing. Unang sumalita ang kampo ni Imelda. Ayon kay Attorney Sikyo, ang bahay salbasyon daw ay nakatayo sa lupang maaaring i-develop upang magbigay ng trabaho sa bayan. Sinabi niyang ang proyekto ng Velora Crest ay magdadala ng resort, commercial spaces at mas malaking kita sa munisipyo. Hindi natin pwedeng hayaang manatili ang isang informal charity group sa lupang mas mapapakinabangan ng buong bayan, sabi ng abogado. May ilang taong napabulong sa inis, ngunit nanatiling kalmado si Sally. Tumayo si Attorney Milagros. Ang tinatawag nilang informal charity group ay rehistradong community fund na may kumpletong dokumento, audit trail at beneficiary records. Ang lupang ito ay hindi abandoned property. Ito ay community use property na matagal nang inilaan sa livelihood at education programs. Isa-isa niyang inilabas ang mga papeles, lumang ordinansa, permit, tax declaration at kopya ng kasunduan sa munisipyo. Pagkatapos, inilabas niya ang dokumentong hawak ng developer. At ito naman, sabi niya, tinaas ang papel, ay isang dokumentong may pirma ng dating opisyal na si Councilor Artemio Lagdameo. Ang problema, ayon sa death certificate at civil registry record, ang Councilor Lagdameo ay pumanaw 3 buwan bago ang petsang nakalagay rito. Nag-ingay ang bulwagan. Namula ang mukha ni Imelda. That is absurd! Tumayo si Celestine. Hindi po absurd. Napalingon ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Celestine sa witness table. Nang maupo, kitang-kita ang panginginig ng kanyang kamay. Ngulit nang magsalita, malinaw ang boses. Ako po ay Celestine Arandia Dumalag. Anak ako ni Imelda Arandia. At ako mismo ang nagdala ng mga ebidensyang nagpapatunay na ang Velora Crest Holdings ay ginamit ng pamilya namin para makuha ang lupa ng bahay salbasyon. Celestine, sigaw ni Imelda, do you realize what you're doing? Lumunok si Celestine, ngunit hindi siya umatras. Opo, Mommy, ngayon ko lang na po ginawa ang dapat matagal ko nang ginawa. Inilabas ni Attorney Milagros ang mga emails. Nakasaad doon ang malinaw na plano. Palabasing walang legal na karapatan ng cooperative, sirain ang reputasyon ni Sally, at gamitin ang dating skandalo sa kasal upang ipakitang naghahanap lang ng atensyon ng bahay salbasyon. May payment records din sa opisyal na tumulong gumawa ng peking dokumento. Habang binabasa ang ebidensya, isa-isang napapailing ang mga taong nasa bulwagan. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay dumating nang tawagin si Dario para magsalita. Tumayo siya. Ilang segundo siyang nanahimik. Tiningnan niya ang ina, pagkatapos ang mga taong nasa likod nila. Ako po ay Dario Dumalag. Anak po ako ni Salvacion Dumalag. May bahagyang panginiging sa huling pangungusap. Parang ngayon lang niya muling natutunang sabihin iyon ng buong tapang. Matagal ko pong ikinahiya ang pinanggalingan ko. Matagal ko pong itinuring na hadlang ang kahirapan ng nanay ko, imbes na kilalanin itong dahilan kung bakit ako nakatayo. Sa araw ng kasal ko, pinili kong itago siya sa ilalim ng mesa dahil mas pinahalagahan ko ang tingin ng mayayamang bisita kaysa sa dangal ng babaeng nagpalaki sa akin. Tumulo ang luha ni Sally, ngunit hindi siya nagsalita. Wala po akong karapatang magsalita bilang mabuting anak, patuloy ni Dario. Pero magsasalita ako bilang taong nakakakita kung paano ginamit ang kapangyarihan para yurakan ang manawalang laban. Ang bahay salbasyon ay hindi negosyo, hindi ito pang display. Ito ang tahanan ng mga taong minsan nang itinulak sa gilid ng lipunan. At kung may natutunan ako sa nanay ko, iyon ay ang tao, kahit gaano kasimple, ay hindi dapat itinatago. Tahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos, tumayo si Mang Rodel, hindi na hinintay tawagin. Alalay siya ng kanyang saklay, ngingit matatag ang boses. Kung mawawala ang bahay salbasyon, mawawala ang pag-asa ng mga kagaya ko. Dati akala ko wala na akong silbi dahil putol ang paa ko. Si Aling Sally ang nagsabing may kamay pa ako.
May isip pa ako. May buhay pa ako. Sumunod si Lori May. Dati, nang namatay ang asawa ko, inisip kong ipapamigay ko na ang mga anak ko dahil hindi ko sila kayang buhayin. Binigyan ako ni Aling Sally ng makinang panahi. Ngayon, ako na ang gumagawa ng uniform ng mga estudyante rito. Tumayo rin si Nico. Ako po, waiter lang ako noon sa kasal. Pero nang tinulungan ni Aling Sally, hindi niya tinanong kung mayaman ako o kilala. Tinuruan niya akong huwag maliitin ang sarili ko. Ang bahay salbasyon ng dahilan kung bakit may direksyon na ulit ang buhay ko. Hindi na napigilan ng maraming tao ang umiyak. Sa huli, bumaba ang desisyon ng munisipyo. Suspendido ang lahat ng transaksyon ng Velora Crest Holdings. Ipapareview sa Provincial Legal Office ang peking dokumento at mananatili ang bahay salbasyon bilang Community Use Center. Iminumgahi rin na maimbestigahan ang mga opisyal na sangkot sa falsifikasyon at maling paggamit ng pondo. Napuno ng palakpakan ang bulwagan. Si Imelda ay nanatiling nakaupo, naninigas ang mukha. Ang dating babaeng kayang utusan ng lahat ay ngayon hindi na kayang tumingin sa mga taong minsang minamaliit niya. Tumayo siya at hinarap si Celestine. "Sinira mo ang pamilya natin," malamig niyang sabi. Napaluha si Celestine. "Hindi po, Mami. Sinubukan ko lang iligtas ang natitira." Umalis si Imelda na walang pumigil. Sa mga sumunod na buwan, nagbitiw siya sa mga foundation board na kinabibilangan niya. Inimbestigahan ang charity arm ng Arandia Group at ilang kasong administratibo at kriminal ang isinampa laban sa mga sangkot sa peking dokumento at maling paggamit ng pondo. Hindi agad natapos ang kaso, ngunit malinaw na hindi niya na kayang gamitin ang pangalan at pera para patahimikin ang katotohanan. Si Celestine naman ay humiwalay sa negosyo niyang pamilya. Hindi madali ang naging buhay niya pagkatapos noon. Maraming kaibigan ang umiwas, maraming kamag-anak ang tumalikod. Ngunit pinili niyang tumulong sa legal aid program ng Bahay Salbasyon. Hindi agad siyang tinanggap ng lahat. May ilan pa ring hindi nagtitiwala sa kanya. Ngunit araw-araw siyang pumasok, nag-ayos ng papeles, tumulong sa mga nanay na hindi marunong magbasa ng kontrata at tumanggap ng mga tinging puno ng duda ng hindi nagrereklamo. Isang hapon, nadatnan si Sally si Celestine na tahimik na nag-aayos ng folders. "Pagod ka na?" tanong ni Sally. Napalingon si Celestine. "Hindi po. Sanay lang kasi ako dati na madali ang lahat. Ngayon ko lang natututunan na may mga bagay palang kailangang paghirapan para maging malinis sa konsensya." Tumabi si Sally sa kanya. "Hindi kita obligadong parusahan habang buhay, Celestine. Pero sana huwag mong kalimutan ang natutunan mo." "Opo, Tita Sally." "Hindi na, Tita," mahinang niyang sabi. "Kung gusto mo, sali na lang muna. Darating din ang panahon kung saan magiging magaan ulit ang tawag." Napangiti si Celestine habang umiiyak. Samantala, ang relasyon ni Sally at Dario ay hindi biglang gumaling. Hindi iyon naging parang esena sa pelikula na isang yakap lang ay burado na ang lahat. Araw-araw itong binuo. May mga araw na tahimik pa rin si Sally kapag kasama si Dario. May mga araw na nahihirapan siyang makinig sa paliwanag nito. Ngunit may mga araw ding nakikita niyang tunay na nagbabago. Hindi na bumalik si Dario sa mataas na posisyon sa Arandia Group. Tinanggap niya ang simpleng trabaho bilang finance assistant ng Bahay Salbasyon. Siya ang nag-aayos ng resibo, gumagawa ng budget report at nagpapaalala sa lahat na dapat malinaw ang bawat sentimo. Noong una, may mga taong bumubulong pa rin tungkol sa ginawa niya noon. Naririnig niya iyon, tinitiis niya. Isang gabi, nadatnan si Sally sa opisina, mag-isa, nag-aayos ng donation records. "Gabi na," sabi ni Sally. Napatingin si Dario. "Tatapusin ko lang po ito, Ma." Napansin ni Sally ang lumang sobre sa tabi ng mesa. Iyon ang perang dinala niya noong araw ng kasal,
ang perang hindi tinanggap ni Dario. "Bakit nasa iyo yan?" tanong niya. Tumayo si Dario at kinuha ang sobre. Lumapit siya sa ina, saka dahan-dahang lumuhod. Hindi sa harap ng maraming tao, hindi para magpaawa, kundi sa tahimik na opisina kung saan walang kamera, walang bisita, walang palakpakan. "Ma," sabi niya, "ibinabalik ko po ito, hindi dahil ayaw kong tanggapin, kundi dahil noong araw na dapat tinanggap ko ito, tinanggihan ko rin ang pagmamahal mo. Gusto ko pong hawakan mo ulit ito, hindi bilang perang pangkasal, kundi bilang paalala na hindi na ako tatakbo sa katotohanan." Nanginginig ang kamay ni Sally nang tanggapin niya ang sobre. "Dario," mahinang niyang sabi, "alam mo bang ilang gabi kong inipon yan?" "Opo," sagot niya habang umiiyak. "At ngayon ko lang po naiintindihan na bawat piso niyan ay may kapalit na pagod mo." Napatakip ng bibig si Sally. Ilang sandali siyang hindi makasalita. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng anak. "Tumayo ka." Tumayo si Dario, ngunit nakayuko pa rin. "Hindi ko pa nakakalimutan ang sakit," sabi ni Sally. "Siguro may bahagi sa akin na laging maaalala iyon, pero ayoko ring ikulong tayong dalawa sa pinakamasamang araw ng buhay natin. Kung araw-araw mong pipiliing magbago, araw-araw din akong susubok na magpatawad." Doon, sa unang pagkakataon matapos ang kasal, yinakap ni Sally ang anak. Hindi mahigpit noong una, parang nangangapa, parang natatakot. Ngunit nang naramdaman niyang humagulgol si Dario sa kanyang balikat gaya noong bata pa ito, unti-unting lumambot ang kanyang mga braso. "Ma, patawarin mo ako," paulit-ulit na sabi ni Dario. "Anak," bulong ni Sally, "ang kapatawaran hindi sinasabi lang, inaalagaan. Huwag mo na itong sasayangin." Lumipas ang 2 taon. Ang dating abandonadong gusali sa lumang palengke ay naging 3 palapag na community hub. Sa unang palapag ay naroon ang livelihood center, kung saan ang mga makinang panahi ay hindi na 5, kundi 2. Sa ikalawang palapag naman ay naroon ang scholarship office at tutorial rooms. Sa ikatlo ay may maliit na clinic, counseling room at kusina para sa feeding program. Si Nico ay nakapagtapos ng hospitality management at naging operations head ng bahay salbasyon. Si Isabel naman ay nakapasok sa nursing school at tuwing bakasyon ay bumabalik upang mag-volunteer sa clinic. Si Lori May naman ay may sariling uniform business at kumukuha na rin ng ibang biyuda bilang empleyado. Si Mang Rodel naman ay namamahala sa repair workshop para sa mga kabataang out-of-school youth. Si Celestine naman ay nagpatuloy sa legal aid program. Hindi na siya kasing garama-namit tulad noon. Mas simple na siya, mas tahimik, mas handang makinig. Hindi naging perpekto ang pagsasama nila ni Dario, dumaan sila sa mahabang counseling, sa maraming pag-uusap, at sa desisyong huwag munang magkaanak hanggat hindi pa sila parehong buo. Ngulit natuto silang magsimula hindi mula sa imahe, kundi mula sa katotohanan. Si Sally naman ay nagbago rin. Natuto siyang bumili ng sariling gamot nang hindi nagigilty. Natuto siyang magsuot ng maayos na damit hindi para magmukhang mayaman, kundi dahil naiintindihan niyang may karapatan din siyang alagaan ang kanyang sarili. Hindi na niya itinatago ang kanyang mga kamay na magaspang. Para sa kanya, ang bawat bitak doon ay medalya ng buhay. Sa ikalawang anibersaryo ng Bahay Salbasyon, nagdaos sila ng simpleng programa. Walang mamahaling chandelier, walang presidential table na may mahabang mantel. May mga upuang monoblock, banderitas, lutong pansit, sopas, kakanin at entabladong gawa ng kahoy. Ngulit sa gabing iyon, mas totoo ang saya kaysa alinmang marangyang kasal na dinaluhan ni Sally. Dumating si Don Leo Vigildo, si Attorney Milagros, Ma'am Corazon, Aling Paz, Nico, Celestine, Dario at ang buong komunidad.
May malaking screen sa gilid ng stage, ngulit ngayong gabi, hindi aksidenteng lalabas ang mukha ni Sally. Sadya itong inilagay roon, hindi para ipahiya siya, kundi para parangalan. Nang tinawag ang pangalan niya bilang pangunahing tagapagsalita, tumayo ang lahat at pumalakpak. Napatigil si Sally sa harap ng mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng taong naroon, mga batang dating walang baon, mga inang dating walang puhunan, mga matatandang dating walang pambili ng gamot, at ang anak niyang si Dario na nakaupo sa unang hanay, umiiyak habang pumapalakpak. Huminga siya ng malalim. Noong bata pa ako, simula ni Sally, akala ko ang halaga ng tao ay nasusukat sa narating niya. Kapag may diploma ka, mahalaga ka. Kapag maganda ang damit mo, rerespetuhin ka. Kapag may pera ka, pakikinggan ka. Pero habang tumatanda ako, natutunan kong maraming taong may lahat ng iyon pero walang malasakit. At marami ring taong halos walang-wala pero may pusong kayang buhayin ang iba. Tahimik ang lahat. May panahon sa buhay ko na itinago ako. Patuloy niya. Hindi ko na kailangang sabihin kung saan o paano. Alam na iyon ng marami. Pero ngayon, hindi ko na iyon kinahihiya. Dahil minsan, kailangan mong maranasan na ipitin ka sa pinakamadilim na lugar para makita mo kung sino ang handang mag-abot ng kamay at sino ang dapat mong pakawalan. Napatingin siya kay Dario. Ang anak ko ay nagkamali. Malaki ang naging sugat sa puso ko. Pero nakita ko rin siyang lumaban sa sarili niyang kahinaan. Hindi madali ang magpatawad, pero mas mahirap mabuhay na puro galit ang dala. Kaya pinili kong maghilom. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para hindi na iyon ang magdikta kung sino ako. Tumayo si Dario mula sa unang hanay. Hindi niya plinano iyon, ngulit tila hinila siya ng puso niya. Lumapit siya sa stage, huminto sa harap ng ina at yumuko. "Ma," sabi niya. Hawak ang mikropono na iniabot ni Nico. Sa harap ng lahat, hindi na ako hihingi ng palakpak. Hindi ko iyon deserve. Pero gusto kong sabihin ang bagay na dapat noon ko pang sinabi. Lumingon siya sa mga tao. Pagkatapos ay muling tumingin kay Sally. Ito ang nanay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay, nakapag-aral at natutong bumangon kahit mula sa sarili kong pagkakamali. Minsan ko siyang ikinahiya at iyon ang pinakamalaking kasalanan ng buhay ko. Pero mula ngayon hanggang sa huli, hinding-hindi ko na siyang itatago kailanman. Napaiyak si Sally. Hindi dahil nabura ang sakit, kundi dahil sa wakas, narinig niya ang mga salitang matagal niyang hinintay. Hindi sa gitna ng sosyal na kasal, hindi sa harap ng mga taong kailangang pahangain, kundi sa harap ng komunidad na alam ang tunay nilang pinagdaanan. Lumapit si Dario kay Sally at hinawakan ang mukha nito, gaya noong bata pa ito. "Anak," bulong niya, "ngayon, magsimula tayo ulit, hindi bilang perpektong mag-ina, kundi bilang dalawang taong parehong natutong magmahal ng mas tama." Niyakap ni Dario ang ina. Sa likod nila, nagpalakpakan ng mga tao. Si Ma'am Corazon ay umiiyak habang nakangiti. Si Aling Paz ay paulit-ulit na nagpapasalamat sa Diyos. Si Nico ay pinupunasan ang luha habang inaayos ang program flow. Si Celestine ay tahimik na nakatayo sa gilid, dala ang pag-asang kahit ang mga taong nagkamali ay maaari pa ring pimili ng tamang daan. Sa malaking screen, lumabas ang larawan ni Sally. Hindi na nakayuko, hindi na nagtatago, kundi nakatayo sa bahay salbasyon kasama ang mga taong natulungan niya. At sa gabing iyon, sa simpleng entebladong gawa sa kahoy, sa gitna ng bayang minsang nakasaksi sa tahimik niyang sakripisyo, natapos ang kwento ng inang itinago sa ilalim ng mesa. Hindi sa paghihinggil, hindi sa kayamanan, kundi sa dignidad na muling naibalik, sa pamilyang dahan-dahang nabuo,
at sa katotohanang ang taong minsang itinago dahil sa kahirapan ay maaari palang maging pinakaliwanag na dahilan kung bakit maraming buhay ang muling nagkaroon ng pag-asa.